Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. DFA, nilinaw na di gumagamit ng forced labor ang mga produktong gawa sa Pilipinas. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na ang mga produktong gawa sa Pilipinas ay hindi gumagamit o hindi umaasa sa forced labor o sapilitang pagtatrabaho. Ginawa ng DFA ang pahayag na ito kasunod ng ipinataw na 12.5% na taripa ng US government sa 60 bansa kabilang ang Pilipinas, na di umano'y kulang ang aksyon laban sa forced labor. Binigyang diin ng DFA na matagal nang napatunayan ng Pilipinas na ang mga lokal na produkto nito, kabilang ang mga iniluluwas sa Amerika ay hindi dumidepende sa forced labor. Ayon sa DFA, mayroong mga batas ang Pilipinas na nagbabawal sa forced labor at patuloy na pinalalakas ang legal at institutional framework nito sa pamamagitan ng paglalatag ng mga mekanismo, para imbestigahan at matugunan ang mga alegasyon kaugnay ng mga produktong ginagawa sa pamamagitan ng forced labor. Kaugnay nito, patuloy aniya na makikipag-ugnayan at makikipagtalakayan ang gobyerno ng Pilipinas sa kanilang mga counterpart sa US tulad ng Office of the United States Trade Representative, upang iapela ang taripa at ipaliwanag ang panig ng bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez nitong Biyernes, makikipagnegosasyon sila na bawasan ang 12.5% na taripa. Samantala, PNP pinag-aaralan ang panukalang pagbawalan ang mga bata na gumamit ng social media. Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang panukalang paghihigpit sa mga kabataan na gumamit ng social media. Ang nasabing panukala ay lumutang sa isinagawang 44th ASEANAPOL Conference, kung saan ang mga lider ng kapulisan ay nagpalitan ng mga puro-puro sa lumalalang security threats na sangkot ang mga kabataan at cyberspace. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr., nais nilang gayahin ang ipinapatupad ng Australia, kasama kasi sa tinalakay sa nasabing conference ang nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City, kung saan sangkot ang mga kabataan. Dagdag pa ni Nartates, na matapos ang pakikipagpulong sa mga katabing bansa, ganon din ang ilang mga pag-uusap ay mayroong mga batas ang mga ito na maaring maikonsiderang ipatupad sa bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.